Hello, Kathden fans! Ito na nga ha, si Direk Cathy pala, no? Yung isang inspiration na director na Sir Alden, mga kasombrero, sa paggawa ng pelikula no, ng Out of Order. And si Direk Dom Zapata, mga kasombreros. So nakakatuwa, no? Kasi talagang dinibdib ni Sir Alden talaga ang directory job, mga kasombreros, or directorial job. So talagang nakakatuwa kasi talagang naiko-connect sa Hello Love Again na movie, Hello Love Goodbye, and knowing Direk Cathy, mga kasombreros, na talagang isa talaga sa pinaka-hinahangaan ngayon na director, no, sa generation natin. So kasi blockbuster lahat ng kanyang pelikula. So kung mapa-learn from the experts si Direk Alden dito sa kanyang first ever na directorial job, mga kasombreros, as director. No, grabe, no? Talagang nakakatuwa. And na-mention nila dito, parang press con nila ito na separate kagabi, na parang open siya for sequel or parang gagawing series or something like that, mga kasombreros, no? Pero hoping na hindi rin ito matuloy kasi mas gusto natin yung tandem ng Kathden, mga kasombreros, na matuloy na talaga, no, mga kasombreros, yung collaboration ni namang Kathleen at Sir Alden. So possible, pero sana hindi mangyari kasi pag naging busy Sir Alden sa ganito ay mawawala ng chance ang ano. Pero alam ko ano yung Elena 1944, so yun talaga nakabitin ang project na iyon, mga kasombreros. And dito sa kanilang parang kagabi ay dito parang tinanong dito kung ano yung pinaka parang memorable na experience sa pagdidirect and so on, mga kasombreros. So as usual, no, na parang tinatanong ko ano yung mga highlights ng kanilang ng kanilang paggawa ng pelikula. So hindi ko na pahabain ito kasi papakinggan natin ito, mga kasombreros. Medyo mahaba ito. And then si Sir Alden ay merong dito, no, mga pinost din kagabi na mga post sa kanyang Instagram account, mga kasombreros, ng mga highlights pa kagabi. So si Sir Nelson Canlas, of course, andoon, no, si Ma'am MJ Mefori, yung mga reporters ng mga network, mga kasombreros, na todo suportang. So ang ang kulit pa niya dito, mga kasombreros, tumigil ka na, sabi niya gano'n. Charot lang, alam ko sabi niya gano'n. So parang hindi ko alam kung sino yung kasama niya, yung sinasabihan niya na ganito, mga kasombreros. So ang pogi ni Sir Alden dito, very blooming si Tisoy, mga kasombreros. Artista na, producer at director pa. Ikaw na, nakaka-proud, galing mo, Alden Richards. So yan ang caption ni Sir Nelson Canlas, mga kasombreros. And of course, no, beso-beso sa mga guests at saka mga panauhin kagabi, mga kasombreros. So pakinggan natin to, mga kasombreros, kasi mahaba ito, so para po kayo ay maliwanagan din po, no. Sana po ay after nito, sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Today is September 19, 2025, Monday na po, Blessed Monday po, about isa. Sana po ay pakinggan po natin ito and then yung Word of God. Congratulations pala sa cast and direct. Gusto ko yung unang shot. Ang ganda. Ano yung meron ka bang mga influences or parang mga inspiration mo when it comes to directing films? Meron ka bang parang hindi naman pinag-aaral, pero parang people or directors that you look up to na naging parang inspiration mo to be one day? It's a very interesting question. A whole chunk of my directorial prowess as per this film came from my perspective being an actor. Parang ako kasi feeling ko, parang mas madaling mag-direct kapag meron ka ng experience sa pagiging actor. Dahil alam mo yung dynamics ng lahat ng artista, alam mo kung paano magkwento, alam mo kung ano yung mga dapat makita in particular shots. And that's why I said a while ago with one of the questions na wala akong masyadong knowledge about sa technicals and equipments. Isa lang kasi yung malinaw sa akin alam ko kung ano yung gusto kong makita. And when it comes to influence and directors, actually one of my
one of the directors that I really look up to, which is also invited here, is really Direk Dominic Zapata. I've worked with him in a couple of series that I've done with GMA, not yet in film, but with film, of course, no less than Direk Cappy, Sampana. Siya talaga, silang dalawa yung tinitingnan ko. And also, yung in terms of efficiency naman, I'd like to contribute that to Direk Noel Naval, Family of Two. With how, minsan kasi, like, during the time na sinunod namin yung ni Mama Sharon, parang ako mismo yung nagtatanong kay Direk, bakit ganun kabilis? Minsan, tagal pa yung makeup kaysa sa actual take ng scene. Because right there and then, he knows what he wants to see. And pwede siya. I mean, yun yung isa ko sa naging realizations ko na as a director. Alam mo naman yung gusto mong makita eh. So why make all the fancy shots? Patagalin mo yung isang eksena, etc. Our production environment and what our ecosystem here in the Philippines when it comes to content creation is very restricted by a lot of factors. Siyempre, may literacy alone na tayo. Of course, budget is there, yung oras mo sa location, etc. and what have you. So with that, before I go to the set, and pag nakita ko na yung breakdown, nai-imagine ko na sa isip ko kung ano yung magiging itsura niya kapag in-edit na siya. And I think that's one of the most important things for efficiency. Yun. And thank you. Siguro a follow-up question. Kasi yung last na scene is really opening the parang yung movie to a sequel. Personally, I think medyo may part sa akin na parang maganda siyang maging series eh. Kasi ang daming scenes na parang mas maganda paano ba? Open-ended. Yeah, open-ended siya. Pero the way the story revolves can be explored more kapag nakaseries siya. Pero would there be a chance na magkaroon, or sure na ba na mayroong sequel or parang a series na related dun sa original na film? Since prior to the production of this film, we've talked about where it's going to be released, and we all agreed to release it on a platform which is Netflix. I made sure that there's going to be open-ended series. Kahit wala pang approval yung sequel, maybe a film or a series, kasi that's the intention. And with that concept that we have, which is a courtroom drama, hindi mo talaga masasara yun. Because the battle for justice is constant and it's every day. So, we see to it. Kaya nga nang sabi ni Joyce kanina, hindi nyo sure. Kaya ni Ako lang. relax naman. Ayaw mo naman kasama si Joyce. Gusto ko nga. So, kahiharanga ko nga siya dapat nun eh. Check. So yun. Tsaka prequel din. Diba? Parang it's also saan galing yung mga Ikaw na yung gaganap kay Heaven. And yun, sana, with your help. Yun pala yung tawid eh. And natuwa rin ako dito with this film kasi yung plot twists that made the storytelling even more interesting. So with your help guys, kung gusto nyo magkaroon ng prequel or sequel to, i-like nyo yung thumbs up button sa Netflix when you watch it. Para eventually, maging Netflix original na siya. So, yun. Yeah, I think I answered the question. And last na lang, quick lang for everyone else. This is yung first film ni Direk, and what are the most memorable scenes or parang experiences you've had with him during the filming? Yung mahabang siya. Yung first part, no? Yung long take. Oo, pagod na rin dalawa. Pero, ano naman, mabait naman siya. Sabi niya, pagod ka na ba? Sabi ko, medyo. Tapos yun, binigyan akong tubig. Siguro sa akin pinaka-memorable, si Alden kasi tsaka si Nico yung palagi kong ka-eksena eh. So, bago mag-bake, nag-work siya. Tapos pag-bake, nag-work na naman siya. Hindi natatapos. Ako, ang dami. Kasi, okay, yung shot natin, ng coffee tayo.
Pinakita mo ako sa coffee shop. Actually, first scene namin yon together. Tapos doon ko, sobrang kabang-kaba po talaga ako. Like, paano ba? Ganyan. But he was there to assure me. Dahil sa kanya, naging confident ako regarding my character. And also, I just want to share, before kami nagsimula dito, pumunta tayo, diba? With that immersion. Do you want to explain the immersion? So that's how we really prepared for this. We went to the QC Hall of Justice, Seven and I, with our writer lawyers. And then umupo talaga kami sa korte. And we saw actual litigations, particularly murder. Because murder yung kaso nandito. It was not an easy sight to see because andun yung parents or yung nawalan ng mahal sa buhay and andun yung mga accused which are detained. And the ones na talagang napatunayan are also nasa kulungan sila. But it's very interesting to watch. You know, there's a judge, there's a lawyer, in defense of the accused, there's the public prosecutor, and then I think sa atin kasi wala tayong jury, which is yung mga commoners or people who can watch the litigation happening, and their feedback is also essential. I don't know why. Bakit wala tayong jury? Because particularly in the United States, mayroong jury. So maybe that's none of my concerns kasi wala rin naman ako sa lawmaking and justice system ng Pilipinas. Pero I think it would be of help also if third party eyes can see what's really happening. Kasi yun parang, well, technically with what's happening right now, with all the hearings and what have you, it's being shown live on social media. I mean, because it's a national issue. But with regards to cases like this, sana ganun din. Para lang talagang mapakita lang natin yung fairness and justice when it comes to passing down judgment to certain people with certain cases. And then, okay, so isang memorable na naman po yan, diba? I had so many. And also, yung last scene with Sir Noni. Because it's my first time working with him, and it was such a pleasure. And kumakabalan rin po ako, but ayun, na-inamit naman kumbaga. So, ayun po. At para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito ha. Ang title po natin, Magtanong, Maghanap. Luke 11 verses 9 to 10. So I, Jesus Christ speaking, say to you, ask, no, and it will be given to you. Seek, maghanap, and you will find. Knock, no, kumatok pa mga kasmaras, and it will be open to you. For everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened to you, or it will be open sa atin mga kasambreros. Ito, maaring nagtanong tayo sa isang stranger, kasi hindi natin alam ang lugar. Ako dati talagang hindi ko kabisado ang Maynila kasi nga nakipagsapalaran ako doon. So may mga times na naliligaw talaga ako mga kasambreros sa laki ng Maynila. So may mga times na lumalampas pa ako sumasakay ako sa bus, tapos nalagpas sa tirahan namin or sa tinutuluyan ko doon sa Maynila. So what an experience mga kasambreros kapag ikaw po ay naliligaw sa isang lugar na hindi mo po kabisado, no? Kung kaya natuto rin ako doon na kailangang may direction ka at saka nasa mindset mo yung magtanong, no? Huwag kang mahiyang magtanong mga kasambreros ng mga direction, kung saan si ganito, saan si ganyan. So ganun mga kasambreros, experience pa natin yung ganun, yung parang nasa isang lugar ka kasi hindi mo alam, ay kailangan mo talaga magtanong, no? Kailangan patayin yung hiya mo mga kasambreros. So dito, si Jesus Christ ay hindi lamang siya mababaw na pagtatanong. Yung gusto niyang i-remind sa atin or sabihin sa atin mga kasambreros. So ang verse na ito ay alam ko na rinig na natin, no? Luke 11, 9-10 mga kasambreros ay patungkol sa kapangyarihan ng persistency sa panalangin naman ito mga kasambreros at pananampalataya. Kasi pag sasabi ni Lord na ask, no, magtanong, humingi mga kasambreros,
ay ito po yung ito po yung panalangin. Ito po yung communication natin sa Kanya, no? Personal na communication natin sa ating Panginoon, mga kasombrero. At in-encourage tayo ng Panginoon na keep asking, no? Keep asking, keep praying, mga kasombrero. And seeking, no? Maghanap. Let's find peace, let's find hope, let's find love, mga kasombrero, and knocking, no? Yung pagkatok. So, hindi man literal na pagkatok sa isang pinto, mga kasambreros, pero ito po yung consistent na panalangin, consistent asking God, mga kasambreros, para ma-receive natin at matanggap yung ating hinihingi, no? Kung will ng Panginoon sa ating buhay. Kasi ang blessing ng Panginoon, hindi lamang yan material, no? May it be peace of mind, maaring loving na nanay, loving na tatay, loving at caring na kapatid, no? May provider sa atin, no? Meron tayong kalakasan, no? Meron pa tayong mental stability, mental calmness, mental peacefulness, no? May mental peace tayong mga kasambreros, and so on. So, yung Diyos natin kapag tuloy-tuloy tayo at saka consistent na hindi tayo tumitigil na nananalangin sa Kanya, mga kasambreros, ay dinidinig niya ang ating panalangin. So, pero minsan, no, may sagot ang Panginoon tatlong klase ng sagot, mga kasambreros, ang ibibigay niya sa atin. Yung sagot niya ay pwedeng no, kasi baka ikakasira natin at saka wala na tayong panahon sa Kanya at hindi magiging balance ang ating buhay. Yes, no, kapag para sa atin talaga yon. And then wait, mga kasambreros, mag-antay tayo kasi may perfect time ang Panginoon natin. And yung pinakamaganda kasi kapag perfect time at saka panahon, season ng Panginoon talaga, mga kasambreros, ang ating aantayin. Yung success na hindi pilit, yung relationship na hindi pilit, yung tagumpay na hindi pilit, yung kasi di ba pag pinipilit mo ang isang bagay, hindi siya worth it, mga kasambreros. Kunwari, gusto mo nga maging mayaman agad, so gagawa ka ng mga hocus-pocus, no? O pwedeng magsusugal ka, or kung kunwari mangulimbat ka ng pera, no, kagaya ng ginagawa ng mga corrupt mga officials. So kung it will push you to do wrong or deceit man din lang, mga kasambreros, kasi nga sa gugustuhin mo na pinipilit mo, o kunwari hindi kayo para sa isa, pinipilit mo talaga, so nag-away kayo ng magulang mo dahil nga gusto mo maging jowa siya or magka-jowa na, mga kasambreros, na pinipilit mo talaga. So para siyang hilaw na kanin na gusto mong kainin, no, agad-agad, mga kasambreros, or hilaw na pagkain na gusto mong kainin agad. So di ba pag kinain natin yung hilaw na bigas, hilaw na kanin, syempre sasakit ang ating tiyan, mga kasambreros. So ganun din po. Pero ang Diyos po natin, kapag perfect time niya, talagang consistent lang tayo sa pagtatanong, paghingi, pag-ask, pag-pray, with faith, mga kasambreros. Ito, ako din, no, talagang ako nangarap na natutunan ko to sa buhay. Kasi dati, di ba, Little Kuya Kim, no, trivia, and so on, mga kasambreros. Apart from cat, then mga kasambreros, salita ng Panginoon, of course, ay gusto ko ma-discover tayo, no, as Little Kuya Kim. Kung kaya ako nakita niyo sa short videos natin, ay may mga Kuya Kim, Little Kuya Kim ako na trivia, mga kasambreros na ina-upload, konting kaalaman na dapat alam mo. So, ako din gusto kong makita, no, sa at least ma-feature man tayo sa Jessica Soho or sa ABS-CBN or sa GMA, mga kasambreros, bilang Little Kuya Kim na ma-discover tayo. So, dati talagang pinipm ko isa-isa yung aking mga Facebook friends, so pa-share naman, pa-like and so on. So, hanggang sa napagod ako. So, nung napagod ako, sabi ko na, kasi narinig ko rin kay Sir Alden na mga bagay na pinipilit mong mangyari, just like relationships, no, hindi siya maganda, na parang hindi siya worth it, mga kasambreros, na i-feel, no, yung moment ng tagumpay, or i-feel mo yung moment na na-achieve mo ng isang bagay, especially yung pangarap mo. So hindi siya, so doon ko natutunan na, tama, no, kailangan enjoy mo lang yung process, enjoy mo lang yung paggawa ng content, enjoy mo lang yung ginagawa mo, na tama, no, na tama, mga kasambreros. So, tapos, syempre, nag-aantay tayo ng tamang panahon ng Panginoon na which is worth it kapag dumating na, mga kasus. Kung mapamasabi mo na, hi, salamat po, parang gano'n, para mapapaganon ka na, tatalon ka pa sa tuwa, mga kasambreros, kasi nga, one step at a time ang ginagawa mo, so one step at a time, hanggang sa makarating ka na sa destination, mga kasus, at hindi mo pinilit, mga kasambreros. So, yun din yung iniisip ko na huwag mong pilitin ang mga bagay-bagay, kasi pag pinilit mo ay hindi siya worth it kainin kapag nasa pagkain na hilaw, mga kasambreros. Do you believe that God listens
to your prayers, and even when it feels like He's not answering? Are you willing to keep knocking on His door even when it seems close to you? God, who is faithful and just, promises to answer, give, and open to those who continue to seek Him and with a sincere heart. No? So yun siya mga kasus. Kailangan yung ating panalangin ay kumapana sa kabutihan naman aside, no? Hindi syempre na sa masama mga kasombrero. So sabi nito, seek and you will find, no? Sinasabi dito ni Lord Jesus Christ na kailangan maging diligent tayo sa paghahanap sa Panginoon. Yung kalooban niya at saka yung kanyang wisdom na matatagpuan, of course, unang-una na reference natin yung kanyang salita sa Holy Scripture, sa Holy Bible, mga kasembreros. So, yung knock, sabi niya sa phrase niya na knock and it will be open to you, ay metaphor ito na knocking signifies a persistent effort to deepen our relationship with God. So, hindi siya literal na kakatok ka sa pintuan ng kasi wala namang pintuan sa langit, mga kasembreros, no? So, this is a consistent, mapapapersistent tayo na palalimin yung ating relationship sa Panginoon. And how can we do deepen our relationship sa Panginoon? By constantly praying, by constantly studying His Word, mga kasembreros. And of course, no, yung kung may church tayo ay kailangan magsimba tayo, mga kasus, kasi doon din tayo napapalakas. So, kung parang reminder din ang verse na ito, mga kasembreros, ng Hebrews 11:6, no, na nag-emphasize yung Hebrews 11:6 na kung wala tayong pananampalataya at wala tayong yung Diyos natin yung nagre-reward sa atin ng yung mga naghahanap sa Panginoon ay nire-rewardan ng Diyos natin, mga kasembreros, kapag tayo po ay patuloy at hindi tumitigil sa paghahanap sa Kanya, pag-glorify sa Kanya at paggawa sa Kanyang kalooban above all, mga kasembreros. Alright? So, patuloy tayo manalangin, mga kasembreros, no? Maghanap, magtanong, manalangin hanggang sa manalangin. So, ganun siya, mga kasembreros. Alright, sinam sa ating Word of God, ha? Nawa po ay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, at patience sa panalangin, no? Sa ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga kasembreros. Paalam po. Hallelujah.